Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Raybay at shoutout kay Renzi Duardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Naunawaan ka agad ni Ivory, napakalamig ba ng panahon? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, at wala talaga siyang may tatago kay Ivory. Well, ang sobrang lamig ng panahon ay talagang puro sa virgin forest ng Yetian City, halos masasabing kakaibang klima sa primeval forest. Ngunit iyon ang pamantayan. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng apelyido na Joe ay ang matinding lamig ay kontrolado ng mga tao, at ito ay kontrolado ng mga sikat na tindahan. Sinabi ng lalaking nagngangalang Joe na kahit na hindi dumaan sa birhen na kagubatan ang ilan sa kanilang mga caravan ay talagang pumupunta sila sa mga sikat na tindahan taon-taon para bumili ng sapat na tela. Hindi ito gaanong pagbili ng tela, ngunit mas katulad ng pagbabayad ng mga bayarin sa proteksyon, sabi ni Ivory. Oo, sa palagay ko rin, batay sa impormasyon sa itaas, mayroon na akong paunang ideya sa aking isipan, ngunit ito ay malamang na maging lubhang katawa-tawa. Tumingin si Ivory kay Han Sanchen, kami, mag-asawa, sabihin mo lang ang dapat mong sabihin, kahit biro, hindi kita tatawanan. Sa tingin mo ba ang sikat na tindahan ang headquarters nitong mga lalaking nakaitim? Natigilan si Ivory nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen. Naisip niya na ang hula ni Han Sanchen ay magiging napakatapang, ngunit malamang na hindi niya akalain na si Han Sanchen ay magiging napakatapang. Gayunpaman, may sariling dahilan si Han Sanchen. Ang isa ay ang pira-pirasong impormasyon na kakakuha lang namin, at ang isa ay ang espesyal na geographical na kapaligiran ng mga sikat na tindahan. Mayroon na silang ganap na kalamangan sa bundok, ngunit ginamit din nila ang huwad at totoong dobleng palasyo bilang pagtatakip. May pera ang mga sikat na tindahan, pero pera lang yan. I always think na parang sobra-sobra ang depensa nila, so, baka may malaking sikreto talaga. Exaggeration talaga ang sinabi mo, pero kapag pinag-isipan mong mabuti, may sense naman. I originally wanted to check out famous stores in the past few days, but Wang Lu's so-called surprise made me don't dare not miss around for the time being. Kung may natuklasan ng maaga, o natuklasan ng iba, ang sorpresa ay maaaring mawala. Ngunit sa kabilang banda, kung patuloy niyang hinihintay ang sorpresa ng hindi nagsasaliksik ng maaga, nag-aalala si Han Sanchen na huli na ang lahat. Anong dilema? Mapait na ngumiti si Han Sanchen. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ay magaganap sa loob ng 4 na araw, paano kung maghintay pa tayo ng kaunti? 3 araw ng maliliit na pagdiriwang, dagdag pa ang tinatawag na sobrang selebrasyon sa pagtatapos, maraming oras. Okay. Tumanggo si Han Sanchen, bukas ang unang araw ng pagdiriwang, tingnan natin kung paano magsisimula ang pagdiriwang, hindi pa huli ang lahat para pag-usapan iyon. Sabi ni Ivory, then tonight is the last night, gusto mo pa bang lumabas? Tumanggo si Han Sanchen, gusto kong lumabas. Bagamat may sinabi sa akin ang isang grupo ng mga taong nagngangalang Joe, nakikita ko rin na halatang may itinatago sila. Uminom ka pa ng kaunti ngayong gabi at tingnan kung may maririnig ka. Siyempre, lahat sila ay kasali sa mga nakaraang pagdiriwang ng anibersaryo, kaya maaari rin nating tanungin kung paano nilalaro ang selebrasyon, para hindi mahiya pagdating ng panahon. Tumayo si Ivory, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa Han Sanchen, at iniabot ito kay Han Sanchen. It's better to have a cup of ginseng tea before you go. I went to buy it for you in the morning. Ang pag-inom ng ganito palagi ay hindi mabuti para sa hangover mo, at hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Kinuha ni Han Sanchen ang tasa ng tsaa, ininom ang lahat sa isang lagok, at pagkatapos ay tumayo, sige,
maghanda na tayo para pumunta sa restaurant. I think malapit na silang umalis. Ivory ay sumunod kay Han Sanchen, at lumabas ang mag-asawa. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iinuman ay naging mas malapit na ang relasyon ng grupo ng mga tao. Natural, ang pag-inom ay hindi na limitado sa orihinal na restaurant, ngunit naghanap sila ng mga lugar na may mas eleganteng kapaligiran. Wala masyadong tao, yung 4 lang na bumili ng secret book plus si Han Sanchen at ang asawa niya, 6 na tao ang kabuuan. Yung pinili ko ngayon is actually a leisure residence. Elegante ang environment dito at medyo kakaunti ang tao dito. Umorder silang 6 ng masasarap na pagkain at ilang masasarap na alak, at saka nagsimulang uminom. Nga pala, kumusta na kayong 4 sa training nyo? Tanong ni Han Sanchen. Napangiti silang 4, at ang mayamang negosyanteng may apelyidong Joe ang unang nagsalita, pagkatapos ng patnubay ni Kuya Su, naliwanagan ang batang iyon, ngayon ay maayos na ang kanyang paglalakbay at patuloy na bumubuti ang antas ng kanyang paglilinang. Nagpa-practice din ng maayos yung batang yon. Ganon din tayo. Nang makitang ang 4 na tagasunod ay pumasok sa normal na pagsasanay, tumanggo si Han Sanchen na may kasiyahan. Mabuti naman, ngumiti si Han Sanchen. Salamat sa concern mo Kuya Su. Nagtawanan silang 4. Winawagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, magkaibigan tayong 4, bakit tayo dapat maging magalang? Nga pala, Kuya Su, ano ang plano mo sa selebrasyon bukas? Sa atin, natatakot ako na ikaw ang pinakamayaman ngayon, may nagtanong. Ngumiti si Han Sanchen, hindi ako natatakot sa tawa mo, wala akong plano. Nasabi ko na sa'yo na kagagaling ko lang sa gitnang kapatagan kamakailan lang, hindi pa ako nakilahok sa alinman sa mga pagdiriwang na ito, anong mga plano ko? Sinagot ni Ivory ang usapan at sinabing, nga pala, bakit hindi nyo kaming 4 ipakilala bilang mag-asawa? Wala namang bago after ng introduction pero parehong nagtanong sina Kuya Su at Hipag kaya naman hindi kawili-wili kung hindi natin sasagutin. Oo, sa totoo lang, walang mahiwaga, taon-taon, ang mga sikat na tindahan sa mga selebrasyon ay maglalabas ng malaking bilang ng mga kayamanan upang ibalik sa mga customer, sa kanila, iba't ibang mga materyales sa gamot ang pinakakaraniwan, tsaka reward daw ito, kaya ang presyo ay hindi bababa sa kalahati ng presyo kumpara sa normal na presyo. Lahat tayo ay nagdala ng pera para bilhin sila, pero hindi ba lahat tayo ay bumili ng mga sekretong libro? Kuya Su, ikaw lang ang mayamang tao ngayon sa bukid. Ang mga bagay na ito ay hindi para sa iyo ang pumili. Ngumiti si Han Sanchen, ayaw magyabang ni Su, ngunit ang mga table tasks ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Totoo iyan, si Kuya Su, na kayang magbenta ng lahat ng sikretong antas ng Diyos sa kalooban, ay may antas ng paglilinang na hindi natin maisip, ang mga kagamitang panggamot at iba pa ay talagang maliit na tulong kay Kuya Su. Pero Kuya Su, huwag ka nang mag-interes, sabi na nga natin ang mga medicinal materials lang ang pinakakaraniwang bagay, at marami pang bihira at bihirang kayamanan ang ibebenta, marami ka na ring nakitang kayamanan sa kalye sa mga araw na ito, bar. Sabi ni Han Sanchen, nakikita ko, ang ilang mga kayamanan ay talagang kaakit-akit, sa kasamaang palad, ibinebenta ng iba ang mga ito batay sa mga nakatakdang relasyon o ipinakikita lamang ang mga ito. There will be some at the celebration. You have to believe that the way to a famous store is definitely no worse than private. Kung wala naman talagang pwedeng pag-interesan si Kuya Su, magandang pagpipilian para kay Kuya Su na makatipid para makabili ng mga mahiwagang bagay sa huling araw ng super celebration. Seeing the opportunity coming, Han Sanchen said helplessly, "You guys are here again. Nagkwento ka lang tungkol sa isang misteryosong produkto, pero hindi mo man lang sinabi sa akin ang kalahating salita tungkol dito. To be honest, I'll treat you as a friend, you treat me as an outsider." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 4 na taong nagngangalang Joe ay biglang mukhang kinabahan. Ang lalaking may apelyidong Joe ang unang nagsalita, "Kuya Su, ikaw, medyo samobra ang sinabi mo, paano ka namin hindi tretuhin bilang isang kaibigan?" Gayunpaman, may ilang bagay na sinabi sa amin ng mga tao sa itaas na kailangan naming panatilihing confidential ang mga ito. Panipi, oo, walang magawang umiling si Han Sanchen, kung ipagbibili ko ang iyong kakayahan, maaaring wala akong responsibilidad na turuan ka. Nagmamadali ding nagsalita si Su Yingxia,
Tinutulungan ka ng biyenan ko dahil gusto ka lang niyang maging kaibigan, kaya gagawa ako ng exception para turuan ka kung paano mag-practice. Bagamat babae ako, hindi ko maiwasang sabihin, apat talagang may reserbasyon ka sa amin bilang mag-asawa. Syempre totoo yun, chill lang. Tumango si Han Sanchen. Okay, everyone, let's stop talking about nothing for today. I also know your difficulties. Babalik ako at maghihintay hanggang sa ikapitong araw. Nang makitang umalis si Han Sanchen, biglang nataranta ang apat na nagngangalang Joe. Tumayo ang lalaking nagngangalang Joe at hinawakan si Han Sanchen. Kuya Su, huwag kang magagalit, huwag kang magagalit. Oo Kuya Su, we really don't treat you as an outsider. We are considered people of status and status. Kung hindi ka namin tinuturing na kaibigan, bakit kami maglalaan ng oras sa inuman kasama si Kuya Su araw-araw? Han Sanchen snorted disdainfully, Su's time is not cheap also, it's meaningless to say this. Ang lalaking may apelyidong Joe ay mabilis na pinandilatan ng mata ang taong nagsabi ng mali, pagkatapos ay bumalik kay Han Sanchen na may ngiti na humihingi ng tawad. Kuya Su, hindi siya makapagsalita, wag ka kasing marunong. Oo, wala naman siyang sinasadyang mali siya. Gusto lang niyang ipahayag ang respeto at totoong nararamdaman namin kay Mr. Su. Kamandat ang lalaki na may apelyidong Joe sa isa sa kanila, at agad na sinabi ng lalaki, okay, mga kaibigan, ibinabahagi natin ang mga pagpapala at ang mga paghihirap, kung talagang gustong malaman ni Kuya Su ang tungkol sa mahiwagang sorpresa sa loob ng 7 araw, maaari kaming magbigay sa iyo ng ilang impormasyon. Nang makitang walang balak umalis si Han Sanchen, binuksan ni Joe ang pinto at tumingin sa labas, matapos makumpirma na walang tao, isinara niya muli ang pinto, umupo, at sinenyasan ang lalaki na maaari siyang magsalita. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!